suspindihin po si Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca, dapat sinuspindi rin po ang direktor ng National Bureau of Investigation sapagkat kung hindi po sila sumalakay sa Senado at tangkang arestuhin si Senator De La Rosa, wala naman pong basihan sa batas ng Pilipinas, ay hindi po sana magkakagulo at hindi na po kailangan magkaputukan dun sa Senado. So kung patas ang ombudsman, pareho po yung sususpindihin at parehong iimbestigahan, ngunit bakit isang panig lamang? Wala pong kapangyarihan ang ombudsman na suspindihin because it pertains to the internal affairs of the Senate na hindi pwedeng panghimasukan kahit ng ombudsman. Dahil nga po, may independence ang House of Representatives at ang upper chamber, which is the Senate. Para sa akin, hindi pwedeng panghimasukan yan ng ombudsman. Alright, sir. Umpisa natin ditong issue nga po dito kay Sergeant at Arms Mau Aplasca dahil nga ay inisyuhan nga ng ombudsman ng 6 na buwang suspension order itong si Aplasca. Ano ho ba ang at hindi tinanggap ng Senado? Anong nakikita po ninyong legal na implikasyon po nito kung meron ho? Unang-una po ay yan po ay tuluyang nagpapakita noong sinasabi po nating babala noong tamang una na kapag si Ginoong Boying Remulla ang ginawang ombudsman, ay yan po ay magiging sunod-sunuran sa Malacanang at magiging kasangkapan upang tuligsain ang mga kalaban ng pamahalaan. Nakita niyo naman po ang pangyayari sa Senado kung saan si Sergeant at Arms Aplasca ay pinagtatanggol po lamang ang integridad ng Senado sa tuluyang tangka ng NBI na pumasok at arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Kung sususpindihin po si Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca, dapat sinuspindi rin po ang direktor ng National Bureau of Investigation sapagkat kung hindi po sila sumalakay sa Senado at tangkang arestuhin si Senator De La Rosa, wala naman pong basihan sa batas ng Pilipinas, ay hindi po sana magkakagulo at hindi na po kailangan magkaputukan dun sa Senado. So kung patas ang ombudsman, pareho po yung sususpindihin at parehong iimbestigahan, ngunit bakit isang panig lamang? May kapangyarihan ho ba yung ombudsman sa ilalim po ng ating batas, attorney, dito kay Sergeant at Arms Mau Aplasca? At dalawa po ang pananaw ng mga dalubhasa sa batas dyan. Bagamat nakalagay po sa Ombudsman Act at sa saligang batas na saklaw ng ombudsman ang lahat ng nasa civil service, bukod lamang siyempre sa presidente, yung mga impeachable officials at itong mga miyembro ng lehislatura, ay meron din naman pong pananaw na nagsasabi na since ang Sergeant at Arms ng Senado at pati na po ng House of Representatives ay ang nagtatalaga po dyan o humihirang dyan bilang Sergeant at Arms ay siyempre po yung karamihan by ano po yan pinagpapasyahan po yan ng majority ng either the Senate or the House na sila ang italaga o ihirang bilang Sergeant at Arms, ay wala pong kapangyarihan ang ombudsman na suspindihin because it pertains to the internal affairs of the Senate na hindi pwedeng panghimasukan kahit ng ombudsman. Dahil nga po, may independence ang House of Representatives at ang upper chamber, which is the Senate. Opo, pero may kapangyarihan din ho yung Senado na baliwalain. Baga, hindi po magkakaroon ng problema na baliwalain po itong utos mula sa ombudsman. Yan po ay, again, yung pag-a-assert ng Senado ng kanilang independence. Sapagkat kung pati ang mga internal affairs ng Senado ay pakikialaman ng ombudsman, ay masisira po
yung separation of powers, sapagkat ang ombudsman, bagamat yan ay dapat independent body, yan po ay mainly executive ang function yan. Kaya kung nag-assert ang Senado ng kanyang independence in the sense na ito ay hindi saklaw ng executive sapagkat ito ay bahagi ng lehislatura, ay may karapatan po sila. Ngayon, the final arbiter as to whether or not ang ombudsman ay saklaw itong mga opisyal na hinirang ng liderato ng Senado, ang makapagsasabi na lamang po niyan ay ang Korte Suprema. Kailangan po may isang party na dumulog sa Korte Suprema upang ma-clarify po yan. Pero from where I'm sitting, so to speak, para sa akin, hindi pwedeng panghimasukan yan ng ombudsman. Opo. Attorney, umamin po si Mau Plasca na siya po yung unang nagpaputok bilang warning shot. Sa inyo pong pananaw, yun ho ba ay makatwiran o reasonable po yung ginawa po niya? Opo, yan po ay makatwiran. Sapagkat hindi naman po ikaw ang una nagpaputok, ikaw ay ang agresor o may panimula. Yan po ay napapasailalim po sa doctrine of self-help at self-defense na kinikilala naman po ng batas. Halimbawa po natin, ako'y nasa bahay, sarili kong pamamahay, at meron akong legal na firearm, at may nakita akong mga armadong taong at tangkang pumasok sa aking bakuran, at makatuwiran po na mag-fire ako ng warning shot. Alam niyo po, kaya nga po sa ilalim ng batas ay autorisado ang Sergeant at Arms at ang kanyang mga tauhan na gumamit ng firearm, at kaya nga po sila ini-issue ng firearm. Nakita naman po natin may mga equipment po sila bukod sa firearm, ay mga bulletproof vest. Ito ay sapagkat nais ng batas na sila ay bigyan ng means to defend the premises of the Senate and the senators themselves against bodily harm or any assault or attack. So, tama lamang po yun. Hindi porket siya yung una nagpaputok, siya na yung may pasimuno. Kasi, bakit naman sumugod kasi yung NBI doon? O anong base? Pumasok pa sila, nakipag-coordinate pa sila kay dating Senate President Soto, pagkatapos at nakipaghabulan sila sa isang senador na gagampanan ng kanyang tungkulin, and under what authority? Warrant ng ICC na hindi naman po pwedeng ipatupad dito sa Pilipinas. So, tama lang po yun. Opo. Pero anong masasabi po ninyo na sinasabi ng NBI mismo o pinabubulaanan po nila, itinatanggi po nila yung mga nagsasabing yung driver na nahuli ay taga-NBI at yung pag-drill doon sa loob ng may GSIS ay paraan para sara yung mismong daanan na yon, at ngayon bago lang may ulat yung SPD o yung Southern Police District na nagpositibo nga sa gunpowder, yung isa po sa mga umano'y NBI driver. Ano sa tingin po ninyo itong ginagawa? Ang sabi pa nga ng taga-NBI, kung allowed humawak ng baril yung driver, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. So mga ganito pong mga paliwanag, pahayag mula po sa NBI at attorney patungkol nga sa nangyaring putukan o barilan nga sa Senado kamakailan. Yan po ang sinasabi nila na ikwento mo sa pagong. Sapagkat alam nyo, ang gulo-gulo po ng istorya ng ating pamahalaan at kontra-kontra po. Unang-una, di ba sinasabi nila wala daw NBI dun sa premises. Pagkatapos aaminin nila may NBI doon sa GSIS. Ang GSIS kung para sa lahat po ng pamilyar doon po sa compound na yon, ay isang gusali po yun. Kaya nga kung pupunta po kayo sa internet, hanapin niyo yung website ng Senate of the Philippines. Pag nakita niyo yung address, nakalagay doon, GSIS Building. Sapagkat ang Senado po ay nangungupahan lamang sa GSIS. Wala po itong sariling gusali hanggang ngayon. So, kalokohan po yung sinasabi nilang wala sila roon. At ang mismong Pangulo po ang umamin na may NBI doon nung sinabi niya na noong lumabas daw ang order ng Supreme Court na pinatutugon ang pamahalaan doon po sa motion ni Senator De La Rosa
na humihingi ng TRO, sinabi daw niya sa NBI na umalis na kayo dyan. Paano silang aalis doon kung wala sila ron? Hindi naman siguro na babaliw o may tama ang ating Pangulo para sabihin umalis kayo dyan kung wala sila ron. Ano? Pangalawa, ito nga po, paano mahuhuli ang isang driver ng NBI? Kuno-kuno kung wala sila roon. At kung siya ay driver, siyempre hindi naman siya nag-drive mag-isa. May taong pinagdadrive siya, di ba? Ito po yung mga nakikita natin na kasinungalingan. Kaya tama lamang po yung sinabi ni Senator Cayetano na sa 5 sinabi ni Director Matibag, 6 ang mali. Opo. Attorney, bukod doon sa pagsususpindi nga kay sa Mao Plasca, ay hinihingi din po ng ombudsman yung mga CCTV footage. Pero ayaw umanong ibigay ayon kay Ombudsman Rimulya. Ito ba ay may kapangyarihan din, karapatan din ho ba ng Senado na hindi ibigay itong CCTV footage na hinihingi po ng Ombudsman? Dapat po kung talagang magkakaroon ng investigasyon ay formal na hilingin ang CCTV at kung anong bahagi ng CCTV. Ang pagkakaintindi ko po ay ang kapulisan po ay binigyan na ng kopya sapagkat sa ating batas naman po talaga since ang involved ay NBI ay dapat po ibang ahensya ang mag-imbestiga. Kayo kung mag-iimbestiga ang ombudsman ay dapat dumaan din sa proper channels. Ang pagkaalam ko po sa mga taong naroroon, at ako naman po ay 2 araw ding naroroon, hindi ko lang naaabutan yung barilan sapagkat nung pabalik na po ako sa Senado, galing po ako sa Balayan noon kasi nagkaroon po ng hearing yung kaso ni Congressman Lian Leviste laban kay Attorney Claire Castro ng PCO kung saan sila nagdemandahan at ang venue ay Balayan. Pero ando naman po tayo ng 2 araw at nakakausap naman po natin yung 2 abogado ni Senator De La Rosa, si Attorneys Bobet Torion at Jimmy Bondo, ay talagang ang dapat pong nag-iimbestiga at nakakapag-cooperate naman po ang Senado ay yun pong PNP natin. So, at the Ombudsman has to go through the proper channels at kaya nga po sinasabi ko, kung nagpapakita ng bias ang Ombudsman sa pamamagitan ng pagsuspinde kay General Aplasca lang at hindi naman sinuspinde si NBI Director Matibag, baka wala na pong kumpiyansa ang ating dapat ibigay sa Ombudsman kung nakikita natin na napaka-bias po nito. Attorney, sakla ho ba ng kapangyarihan ng NBI yung pagsisecure kapag may... Kasi kung nabalitaan, kamakailan nga ay naglabas po ng sulat itong GSIS na kung saan ay talagang formal na inimbitahan o nag-request po sila sa NBI na mag-secure po doon sa premises ng GSIS building, malapit po yan sa Senado, para sa gitna nga po nitong gulo dyan sa Senado, Attorney. Sa inyo pong pagkaranasan, ito ho ba ay normal lamang? Bukod sa kapulisan ay pwedeng NBI yung mag-secure doon sa mismong GSIS building? Hindi po ang NBI nga po sa mismong building nila may security guard sila sapagkat hindi po trabaho ng NBI na mag-secure ng public building. Ang trabaho pong yan ay nasa sa kapulisan natin. Ang GSIS po ay we have to remember it's not even strictly speaking a public building sapagkat hindi po ahensya ng gobyerno ang GSIS. Ito ay isang government-owned and controlled corporation. Ibig sabihin po, ito ay pinatatakbo bilang parang isang pribadong korporasyon. Kung titignan po natin, lamang ay ito ay pag-aari ng gobyerno. Pero hindi po ito katulad nung let's say at DOJ or Department of Agriculture na direkta pong it is a government agency. So ang role po ng pag-secure ng mga yan ay nasa PNP po or kung talagang masela, halimbawa may mga acts of terrorism ay ang Armed Forces of the Philippines.
as the name implies, National Bureau of Investigation, nag-iimbestiga po yan ng mga krimen. Separate from the police in certain cases. So, ako'y nagtataka kung bakit NBI. Para sa akin, halatang halata naman palusot po itong letter na ito Alam niyo po yung mga ginagawang ito ng gobyerno na paiba-iba, iba-ibang sinasabi ng kung sino at yung mga palusot, yung mga istoryang mahirap paniwalaan, baka hindi nila alam lalong nasisira yung trust rating ng gobyerno sa mata ng ating mga kababayan. So ibig sabihin, attorney, parang duda po kayo sa pahayag na ito ng GSIS, may sabwatan, kasi yun yung mga lumalabas na mga issue ngayon, may sabwatan at ang GSIS at ang NBI, laban po dito sa mga pahayag po ng Senado. Yun nga po alam niyo po, ako'y nalulungkot, Sir Jade, Sir Admar, sa ginagawa ng kasalukuyang pamahalaan, sabagkat yung mga institusyon na dati pinaniniwalaan ng ating mga kababayan at mataas ang tingin nila ay unti-unti nang nasisira tulad ng NBI. Akalain mo ba namang sumugod ka sa Senado na hindi po kailanman nangyari ito? Pagkatapos, i-justify nila na hindi daw baguan ng mga wanted ang Senado. Unang-una, hindi po wanted si Senator Bato de la Rosa. Yung ICC warrant na yan ay wala pong direktang pwedeng ipatupad dito sa Pilipinas na hindi dadaan sa ating mga hukuman. Kung natatandaan po natin, nung aarestuhin po si Senador Trillanes, 3 linggo po siyang nandyan sa loob ng Senado. At wala naman po nagtangkang pumasok at makipaghabulan kay Senator Trillanes. Noong pong aarestuhin si noon ay Senador Laila de Lima, ay nandoon po siya sa Senado for 2 days. Humingi po siya ng palugit na 2 araw bago siya ay arestuhin at pinagbigyan naman po yun. Walang pumasok sa loob ng Senado ng mga pulis o NBI until siya ay handa na sumama at tinurn over na po siya ng Senate President sa ating mga may kapangyarihan. Eto, walang warrant from the local courts yet. Nakipagsabwatan sa Senate President para pasukin at habulin pa at tangkang dalhin si Senator Bato para obvious naman, para hindi mapalitan ang liderato ng Senado. Sapagkat gusto ng ating pamahalaan na pagdating ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ang liderato ng Senado ay hawak nila, kakampi nila at biased, prejudiced in favor of the government na nais tanggalin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. At dahil nga sa gulo dyan sa Senado, attorney, may panawagan po si Senate President Alan Peter Cayetano na sa halip na si Mau Aplaska ang suspendihin. Itong si NBI Director Melvin Matibag ang dapat suspendihin. Pero ang sabi ng DOJ, tutol po ang DOJ po dito at wala po silang nakikitang rason para po isyuhan po siya ng suspension order itong si Matibag. Siyempre po, kakampi nila yan Alam nyo, ako nagtataka na dyan. Yun nga ang sinasabi ko na sinisira po natin ang lahat ng institusyon. Sinisira ng pamahalaan. Akalain nyo ba naman, kaya nga po ang PDP laban, kung saan ako po ay Deputy National Spokesman, ay ipinadala pong liham ngayon kay Secretary Vida na sinasabi namin na dapat ay bawiin niya yung sinabi niya na kapag daw tinangka ni Senator De La Rosa na umalis sa bansa, ay aarestuhin siya. At kine-question po namin, under what basis na aarestuhin mo? Sinabi na roon sa kasong Arroyo versus Secretary of Justice na ang Secretary of Justice ay walang karapatan na mag-issue ng hold departure order kahit kaninong tao, ang mga hukuman po lamang. Wala naman pong aresto. Wala naman pong warrant of arrest si Senator Bato. Wala namang krimen nakafile sa kanya sa ngayon para pigilin mong umalis sa bansa. So, itong mga ginagawa po ng mga opisyal ng ating gobyerno ay labag po sa konstitusyon at dapat pong tindigan natin. Tumindig tayo laban dito at huwag pong palalaso ng ating isipan sa mga tao na nais wasakin ang ating mga institusyon.
Napakalinaw po, Sir Jade, Sir Admar, ng patakaran. Yun lamang ang susundin mo. The principle can be distilled into one sentence. Walang pwedeng arestuhin sa loob ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas kapag walang warrant na na-issue ng hukuman ng Pilipinas. Yun lang po ang tandaan nila. Tapos na po ang usapan, pero ang dami pa nilang sinasabi. Yun ang nasa konstitusyon po natin at hindi pwedeng tayo lumampas doon sa prinsipyong yun. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, itinuturing po na persons of interest ng National Bureau of Investigation, sina SP Cayetano, itong si Senator Padilla at Osaa Mau Aplasca. Ano ho bang magiging implikasyon po nito? May pananagutan ho ba? Anong possible na mangyari po? Yan ay isang halimbawa na naman ng bias ng NBI na ito ay nasa ilalim ng Department of Justice. Nababoy na po talaga lahat ng ating institusyon. Anong sinasabi nilang person of interest sa pagtakas daw ni Senator De La Rosa? Saan ba siya tumakas? Wala naman po siyang warrant. Again, bumalik lamang po tayo sa prinsipyong alam po ng kahit sinong first-year law student na walang taong pwedeng arestuhin unless may warrant na in-issue ang isang hukuman dito sa Pilipinas. Yun lang po. So, paano sasabihin tumakas si Senator De La Rosa? Wala namang warrant. Hindi naman siya nakakulong sa Senado. Hindi naman kulungan ng Senado. Siya ay isang incumbent senator. Wala namang reason para hindi siya paalisin sa premises ng Senate. At sinabi naman mismo ng ating Pangulo na walang order para arestuhin si Senator De La Rosa. Sa ginagawa po nilang yan, baka hindi nila nare-realize, hindi abot ng kanilang isipan na ginagawa nilang parang engot ang ating Pangulo. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Marami pong nagsasabi na koordinasyon lang ang kulang dahil po sa nangyari. Sa tingin niyo po, sino po ba talaga yung unang magko-coordinate? Kasi sa isang panayam, nabanggit po ni NBI Director Melvin Matibag na nung unang nagkita sila ng kakaupo pa lang na Sergeant at Arms na si Retired General Aplasca ay hiningi yung kanyang numero para sa mga future coordinations, no? Sa hinaharap po na mga koordinasyon. Now ngayon po, ang iginiit nitong si Director Matibag na dapat nakipag-coordinate daw itong si Aplasca sa kanila. Pero sa tingin niyo po, sino po ba yung unang mag-coordinate? Yung mismong taga-Senado ba o yung taga-NBI? Kasi sa pagkakalam ko, turf nila yung ang Senado ng USAA. Ayun nga po, binabaliktad nila ang storya. Makikipag-coordinate ba ang Senado sa kanila regarding what? Para pasukin sila at gumawa ng isang bagay na labag sa batas, meaning yung pag-aresto ng isang taong wala namang warrant mula sa ating hukuman. Siyempre po, sila ang papasok sa Senado, sila ang makakapag-coordinate. Sapagkat ang Senado po, kung sasabihin natin ito po ay secure premises. Ang GSIS building kung saan nandoon, insofar as the Senate is concerned, is a secure building. Bakit? Sapagkat nandyan po ang ating 24 na mga senador ng Pilipinas na halal ng bayan at sila po habang nandoon ay ginagampanan po nila ang tungkulin na gumawa ng batas bilang mga senador. So dapat po sila ang makipag-coordinate sa Senado, not the other way around. Na anong i-coordinate ni General Aplasca kay Director Matibag? So ang po ako'y nagtataka rin doon At nagkaroon na nga po ng na-establish na natin yung fact na walang order ang Pangulo na arestuhin si Senator De La Rosa. Kung walang order ang Pangulo, sinong nagbigay ng order? Yun ang dapat unang-unang malaman po na upang itong gulong ito ay malaman natin kung sino nag-umpisa. Who gave the order to arrest Senator De La Rosa? At kung hindi ang Pangulo, sino? Maaaring ang DOJ, Secretary,
O, yung nagbigay ng order, which is an illegal order, ay yun ang dapat managot. Yun ang dapat tingnan nila. Ginugulo nilang istorya sapagkat alam nila na hindi maaring ma-justify yung pinaggagawa nila na panggugulo sa Senado. Opo, sa tingin niyo po itong mga recent na mga pahayag ng ombudsman, ng PNP, yung ibang mga nagsasabi na pugante itong si Senador Bato de la Rosa. Ito ba'y taliwas doon sa naging pahayag mismo ng Pangulo na nabanggit mo rin na kanina na kinikilala niya yung naging resolusyon ng Supreme Court na binibigyan ng 3 araw yung mga respondent at 3 araw din na tugon itong si Senador Bato de la Rosa? O tama po yun. At katulad nga ng nabanggit ko po kanina, una ko nang nabanggit, ginagawa nilang katanga-tanga ang Pangulo. Sorry for the use of the term. Sapagkat, sinasabi nilang pugante, wala ngang utos ang mismong Chief Executive para arestuhin. At bakit? Sapagkat walang warrant. You can only be a fugitive from justice kung ikaw ay may warrant at ikaw ay nagtatago. Ito po ay sisiwaran, again ulitin ko po, kasi yung iba pong mga sumasalungat po sa atin medyo mahihina po ang mga kokote at parang hindi maintindihan. Hindi maaaring arestuhin ang kahit sino sa loob ng Pilipinas nang walang warrant galing sa hukuman dito sa Pilipinas. Hindi hukuman sa Hague, hindi hukuman sa Amerika, hindi hukuman ng Afghanistan, hindi hukuman ng Iraq, hukuman po ng Pilipinas. So, ang pugante po yan. Si Senator Lacson, naging pugante yan kasi may warrant po yan galing sa local court at nagtago. Si Trillanes, yan, naging pugante po yan. Yan po yung mga totoong pugante. Hindi yung, yung wala namang warrant, tatangkahin mong arestuhin.